Magandang araw, ako si Trace Roldan, isa sa mga miyembro ng Pangkat Ikalawa. At ang tatalakayin namin ay ang buhay na meron si Mariano Ponce at liham na isinulat ni Dr. Reza Rizal para sa kanya. Sa pagbabalik tanaw natin sa kasaysayan, hindi lamang pangalan at petsa ang mahalaga, kundi pati na rin ang mga kwento at mensahe na iniwan sa atin ng ating mga bayani. Sa aming presentation, isahanapin namin ang sagot sa katanungan sa sulat. Una, panimula is pagpapakilala sa liham at sa nilalaman nito. Pangalawa is sino ang sumulat at sinulatan, kung saan ang galing ang liham. Pangatlo is ano ang katangian ng sinulatan, kung saan at kailan isinulat ang mga katangian ng documents. At pang-apat naman is paniniwala at pananaw, mga prinsipyong ipinahayag ni Rizal tungkol sa sakripisyo at katapangan. Ang panglima naman is ano ang okasyon at pagkuha ng documents. Ito naman is sa sitwasyon kung bakit isinulat ang liham. Pang-anim is yung pagsusuri, ito yung nilalaman na paghihimay sa kahalagahan at mensahe ng sulat. At panghuli is yung wakas, is yung kabuoang buod ng mga pagkuhanan ng mga impormasyon. Sino nga ba si Mariano Ponce? Si Mariano Ponce ay isang mahalagang ilustrado at manunulat sa kasaysayan ng Pilipinas na naging aktibong kasapi ng propaganda movement noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ipinanganak siya noong Marso 22, 1863 sa Baliwag, Bulacan at nakilala bilang isa sa mga nagtatag at manunulat ng pahayagang La Solidaridad, kung saan inilathala niya ang kanyang mga ideya para sa reforma at karapatan ng mga Pilipino. Nakipagtulungan din siya sa iba pang mga propagandista kagaya nila Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Jaena upang ipaglaban ang pagkakapantay-pantay at pagbabago sa pamahalaan sa pamamagitan ng mapayapang pamaraan. Bukod sa kanyang pagsusulat, nagsilbi rin siyang diplomatiko at kinatawan ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo na sa Japan upang humingi ng suporta para sa kalayaan ng bansa. Sa kabuuan, si Mariano Ponce ay isang makabayan na ginamit ang kanyang talino at panulat upang itaguyod ang interes ng Pilipinas. Bakit nga ba sinulatan ni Jose Rizal si Mariano Ponce noong April 18, 1889? Una, sinulatan ni Jose Rizal si Mariano Ponce tungkol sa La Solidaridad. Pinuri niya ang pahayagan at sinabi na ito ay patuloy na gumaganda. Nagbigay rin siya ng mga mungkahi kung paano pa mapapabuti ang mga artikulo. At ipinakita nito na aktibo si Rizal sa pagpapalaganap ng kanilang adhikain. Binanggit din ni Rizal ang kanyang mga ipinadalang artikulo at nais niyang ito ay ma-edit at mailathala ng maayos. Layunin niyang masigurong malinaw at epektibo ang mensahe laban sa mga pang-aabuso ng mga praile at ng pamalaang kolonyal. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng liham ay ang kanyang matapang na pananaw tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino. Tinuligsa niya ang mga praile at ipinakita na ang pagkakakulong, pag-uusig at parusa ay bahagi ng pakikibaka. Para kay Rizal, ang mga paghihirap na ito ay maaaring maging silbing daan upang magising ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Hinikayat niya rin si Mariano Ponce at ang iba pang kasamaan na ipagpatuloy ang laban ng may katapangan at sakripisyo. Naniniwala siya na ang propaganda sa pamagitan ng pagsusulat at pagpapalaganap ng katotohanan ay malagang sandata para sa pagbabago. Bukod dito, may mga praktikal ding usapin sa liham tulad ng gastos sa paglalathala at komunikasyon sa ibang kasapi. Ipinapakita nito na organisado at seryoso ang kanilang kilusan. Sa kabuuan, ang liham na ito ay isinulat upang makipag-ugnayan, magbigay ng direksyon sa kanilang gawain, at palakasin ang diwa ng nasyonalismo. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang papel ni Rizal sa pagpapalaganap ng ideya ng kalayaan at reforma. Ako si Sheila Nabarosa, isa sa miyembro ng Pangkat Dalawa,
Ang aking i-report ay tungkol sa saan nanggaling si Mariano Ponce. Based sa aking napanood sa YouTube or sa aking reference, ang title ay Istorya ng Buhay ni Mariano Ponce by Shoutan. Lumaki siya sa maayos na pamilya kaya nagkaroon siya ng chance na makapag-aral ng maayos. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran at pagkatapos ay sa University of Santo Tomas. At dun siya kumuha ng course na medicine. Pero hindi lang siya focus sa pag-aaral, active din siya sa pagsusulat at sa mga issue ng lipunan. Dahil sa kanyang background at education, mas naging aware siya sa problema ng Pilipinas noong panahon ng kasigad. Naging part siya ng propaganda movement at siya sa writer ng La Solidaridad. Dito mo makikita na yung pinanggalingan niya ay nakakaapekto sa kanyang pananaw. Dahil nakapag-aral siya at expose siya sa iba't ibang ideas. Naniniwala siya na kailangan ng pagbabago ng bansa. Hindi siya gumamit ng dahas, kundi ginamit niya ang kanyang pagsusulat para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas. So in short, yung background ni Mariano Ponce ang nag-shape sa kanya na maging isang reformist na tumulong sa pagbabago ng lipunan. Ang ugnayan ni Jose Rizal at Mariano Ponce ay higit pa sa magkaibigan. Sila ay naging tunay na magkatuwang sa layunin ng kinusang propaganda. Batay sa mga katangian ni Ponce na nabanggit sa kasaysayan at iyong lalarawan, itinuring siya ni Rizal na isang pinagkakatiwalaang kasama sa panitikan na taga-ingat ng mga mahalagang kasulatan. Sa kanilang palitan ng mga sulat, nakikita ang paghanga ni Rizal sa pagiging masinop at maingat na detalye ni Ponce, lalo na sa pag-oorganisa ng mga artikulo para sa La Solidaridad. Bilang isang intelektual at idealista, hindi lamang basta tagasunod si Ponce, hindi naging tagapagpalakas din ng loob ni Rizal sa mga panahong panghihina ito sa loob ng Espanya. Ang pagiging matapat na kaibigan at malasakit ni Ponce ang silbing pundasyon upang manatiling buhay ang alab ng pagsulat at pagkalat ng impormasyon na nagpapatunay na sa kanilang samahan ay binubuo ng tapang at iisang layunin o mithiin para sa kalayaan ng bayan. So, ano ang kanyang paniniwala? So, naniniwala si Rizal na lahat ng tao ay may karapatan sa kalayaan at patas na pagtrato. Hindi niya tinatanggap ang pang-aapi lalo na sa mga makapangyarihan. Malaki rin ang paniniwala niya sa edukasyon. So, para sa kanya, ang edukasyon ang tumutulong sa mga tao upang maunawaan ang kanilang karapatan at nagbibigay sa kanila ng kakayahang ipaglaban ang pagbabago. So, sa liham, sinabi niya pa na ang sa kanyang pamilya na mas pagtutuunan ng pansin ng edukasyon sa susunod na henerasyon kaysa iligtas siya. So, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang edukasyon para sa kanya. Dagdag pa dito, ipinapakita ni Rizal na mas mahalaga ang kinabukasan ng bansa kaysa sa sariling kapakanan. So, para sa kanya, kung magiging edukado lahat ng mga Pilipino, mas magiging handa silang ipaglaban ang kanilang kalayaan. So, isa sa pangunahing ideya sa liham ni Rizal ay ang katapangan. So, sinasabi niya sa mga Pilipino na huwag matakot kahit humarap sa pagkakakulong o kamatayan. Binanggit din niya ang sakripisyo na ang paghihirap ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na ipagpatuloy ang laban. So, para kay Rizal, hindi madali ang pagbabago. Kaya kailangan maging handa ng mga tao na magsakripisyo. So, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa dahil kailangan ng mga Pilipino na magtulungan upang matagumpayan ang nalabanan ang kawalang katarungan. So, dagdag pa dito, ipinakita din ni Rizal na ang takot ay hindi dapat maging hadlang sa pagkilos. So, para sa kanya, kahit na may mawala o masaktan, ang kanilang sakripisyo ay mas mataas na layunin para sa bayan. So, ipinapakita rin ito na ang bawat Pilipino ay may papel na sa laban para sa kalayaan. So, ang katapangan at pagkakaisa ay magiging susi upang makamit ang tunay na pagbabago. So, paninindigan ni Rizal sa lipunan. Sa liham na ito, malinaw na ipinakita ni Rizal na siya ay tutol sa mga praile.
Pinuna niya ang kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang paghihirap na dulot nito sa mga Pilipino. So, question pa niya ang kanilang papel bilang mga leader ng relihiyon. So, para kay Rizal, ang lipunan ay dapat na patas at makatarungan kung saan pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. Nais niya ng mga reforma sa pamahalaan upang ito ay tunay na maglingkod sa mamamayan at hindi sila kontrolin. So dagdag pa rito, ipinakita niya na ang mga praile ay hindi na gumaganap ng kanilang tamang tungkulin. Sa halip, nagabayan ang mga tao, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang mang-api. Ipinapakita nito ang tapang ni Rizal na magsalita laban sa maling sistema. Para sa kanya, mahalaga ang pagbabago upang mabalik ang hustisya sa lipunan. So, bakit isinulat ni Rizal ang liham? So, isinulat ni Rizal ang liham na ito upang ibahagi ang kanyang mga saloobin tungkol sa nangyayari sa Pilipinas. So, nais niya na maging mulat ang mga Pilipino sa mga kawalang katarungan at hindi ito baliwalain. So, kasabay nito, ginagamit niya ang liham upang hikayatin ang iba na manatiling matatag at ipagpatuloy ang pakikibaka. Sinusuportahan din niya ang La Solidaridad dahil nakakatulong ito sa paglaganap ng kamalayan. Sa kabruhan, isinulat niya ang liham na ito upang magbigay inspirasyon sa pagkilos at pagkakaisa. Dagdag pa rito, ginamit niya ang liham bilang paraan upang palakasin ang loob ng kanyang kapwa Pilipino. So, ipinakita niya na kahit may panganib, mahalaga pa rin ang pagtindig ng tama. So, nais din niyang ipaalala na ang laban ay hindi para sa iisang tao lamang, kundi sa buong bansa. So, ang kanyang liham ay nagsisilbing panawagan para sa pagkilos at pagkakaisa ng lahat ng Pilipino. Ang liham ni Jose Rizal para kay Mariano Ponce ay isinulat noong 1889 bilang bahagi ng kanilang komunikasyon sa kilusan ng propaganda at pagsuporta sa La Solidaridad. Sa panahong iyon, nasa ilalim ng Espanya ang Pilipinas kung saan hindi pantay ang karapatan ng mga Pilipino at malakas ang kapangyarihan ng mga praile. Kabilang sa mga problema noon ang pang-aabuso ng mga praile, kawalan ng karapatan, censorship at kahirapan. Nagsulat si Rizal upang ipaglaban ang katotohanan, hikayatin ng mga Pilipino at humingi ng reforma sa mapayapang paraan. Ang mga sinulat ni Mariano Ponce ay may mahalagang papel sa pagpasilong ng nasyonalismo at reforma sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo Espanyol. Bilang kasapi ng propaganda movement, ginamit niya ang kanyang akda upang ilahad ang kalagayan ng lipunan at pagpolitika ng mga Pilipino, partikular ang discrimination, kulangan sa karapatan at ang pangangailangan ng pagbabago. Dahil sa kanyang mga salatin, pinailathala sa pahayagang La Solidaridad kung saan makikita ang kanyang kritika ng pagkasuri sa kolonyal na pamahalaan at ang kanyang panawagan para sa pagpapantay-pantay. Sumulat din siya ng mga aklat at koleksyon na tumatalakay sa kasaysayan at identidad ng Pilipinas na nagsilbing mahalagang sanggunian sa pag-aaral ng bansa. Bukod dito, ang kanyang mga liham at ang dokumentasyon na revolusyon ay nagpapakita ng kolektibong pagsisikap ng mga Pilipino na makamit ang reforma at kalayaan. Sa kabuuan, ang mga akda ni Mariano Ponce ay nasisilbing mahalagang ambag sa pagpulog ng kamalayang pambansa at sa pagpapanatili ng kasaysayan ng Pilipinas. Mabuhay! Ako nga pala si Cara Jean Punzalan at ibabahagi ko sa inyo ang isang malalimang pagsusuri sa buhay at kontribusyon ni Mariano Ponce. Si Mariano Ponce ay hindi lamang sa pagkilala ng kanyang kanang-kanang kamay nina Rizal at Del Pilar, kundi isang pag-unawa at ang kanyang papel bilang arkitekto ng impormasyon at organisasyon at kilusang propaganda. Narito ang malalimang pagsusuri at kanyang buhay, panulat at kontribusyon. Una, ang manunulat, higit sa isang propagandista, si Ponce ay kilala sa kanyang mga sagisang panulat at tikbalang, Kalipulako at Naning
sa ilalim ng mga pangalang ito. Hindi lamang siya bumaltikos sa mga Kastila, siya ay nagsilbing historiador ng kilusan at ang pagsusuri habang sina Rizal at Luna gumamit ng sining nobela at si Ponce naman ay nakatuon sa dokumentasyon at kanyang mga akda sa La Soledad ay may pagdramatiko. Binigyan din ng kahalagahan at edukasyon ang pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan sa pamagitan ng pag-aaral ng ating sariling kasaysayan bago dumating ang mga Kastila. Susunod ang organisador, ang glue at kilusan. Kung ang kilusang propaganda ay isang makina, si Ponce ang langis na nagpapatakbo rito. Siya ang ingat yaman at tagapampahala. Kritikal na punto, sa gitna ng hidlawan ng nina Rizal at Marcelo H. del Pilar, ang Rizalistas at Pilaristas, si Ponce ang nanatiling neutral. Pinapakita nito ang kanyang diplomatikong karakter para pinapahalagaan niya ang layunin sa bansa kaysa sa personal na ego o paksyon. Siya ay tulay na nagpamanatili at pagkakaisa ng Pilipino sa Espanya sa loob ng mahabang panahon. Pangatlo, ang diplomatiko. Pagtingin sa Asya, noong panahon na Revolusyon ng Pilipino laban sa Amerika, ipinadala si Ponce sa Japan noong 1898 bilang kinatawan at pamahalagahap aginaldo pagsusuri. Dito, lumabas ang pagiging bisyonaryo ni Ponce. Naunawaan siya na ang kalayaan ng Pilipinas ay nakasalalay din ito sa pagkipag-ugnayan sa mga kapitbahay sa Asya or pang-Asianism. Nakakaibigan ng ito ang mga Sun Yat-sen, which is nagpapatatag ng Republika ng China. Ipinakita nito hindi lamang Eurocentric ang mga pagpananaw sa tiningnan nila sa Pilipinas bilang bahagi ng mas malawak pa ang pagkikipilagan ng Asya sa kanluran ni imperialismo. Ang pinakahuli ang bibliografo ng kolektor. Pagkatapos ng digmaan, itinalaga siya ng direktor sa pambansang aklatan. Ang kanyang hilig sa pagkolekta ng mga dokumento ay naging pundasyon sa ating kasaysayan. Kritikal na interpretasyon kung wala ang mga koleksyon at tala ni Ponce tulad ng Ephemerals Pilipinas. Maraming detalye ng ating kasaysayan ang tuluyan nang mawala ang kanyang pagiging masinop sa kanyang anyo ng pagkakabanya at pag-ingat, which is patriotic preservation. Ang pinakita ng pag-ibig sa bayan ay hindi lamang ang pagpamamalagitan ng baril, kundi sa paglingat ng ating collective memory. Para sa konklusyon, ang dokumentong ito ay isang presentasyon na ginawa ng aming grupo na tumatalakay sa buhay, mga gawa at ang mahalagang ugnayan ni Mariano Ponce kay Dr. Jose Rizal. Nakatuon ang nilalaman nito sa isang liham na isinulat ni Rizal para kay Ponce noong 1889 sa gitna ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ipinapakita sa dokumento na si Mariano Ponce ay isang mahusay na ilustrado mula sa Baliwag, Bulacan, na nag-aral ng medisina ngunit mas nakilala bilang isang manunulat at mamamahayag. Bilang isa sa mga tagapagtatag ng La Solidaridad, naging katuwang siya ni Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina sa paghingi ng reforma mula sa Espanya sa pamamagitan ng mapayapang paraan.